Inakala ng yaya na may gusto sa kanya ang chairman, upang ipaalam sa lahat na siya ang asawa ng chairman. Direktang inanyayahan ang mga kamag-anak mula sa probinsya na bumisita sa bahay ng chairman, at sinabi pa, nabibigyan sila ng trabaho na may buwanang sahod na 100,000. Hindi inaasahan na ang makulit na batang kapatid ay nabasag ang koleksyon ng chairman na alak. Ang alak na ito ay masyadong mahal para sa araw-araw na inumin ng chairman, karaniwang inihahain lamang sa mga espesyal na bisita. Ngunit sinampal ng babae ang yaya. Tawagin mo akong ginang. Ang lahat ng ito ay nagsimula isang araw bago binigyan ng chairman ang babae ng 2 damit ng kanyang dating asawa. Kaya't nagduda ang babae kung gusto siya ng chairman. Para maintindihan ang nais ng chairman, tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan. Bakit niya ibinigay sa akin ang damit ng dati niyang asawa ngayon? Anong ibig sabihin ito? Ang tanga mo naman. In love siya sa'yo. Isipin mo, ilang araw na ang nakalipas, binigyan kanya ng pang-alaga sa atay. Ngayon, damit naman. Hindi mo pa rin ba naiintindihan ito? Hindi mo alam na ang asawa ng chairman ay pumanaw na 0 taon na ang nakaraan. Palaging iniingatan ang paboritong damit ng dating asawa. Bilang alaala, kaya hiniling na tulungan siyang ayusin ang mga damit. Sa araw na iyon, dahil sa sobrang pag-aalala sa dating asawa, ang chairman ay uminom ng 7 baso ng alak at nalasing. Hindi inaasahan na narinig ng babae na tinatawag ng chairman ang kanyang pangalan. Lanlan. Ay, nandito ako. Lanlan. Miss na miss kita. Mahal na mahal kita. Napaka-coincidence. Ang pangalan din ng babae ay Lanlan. Agad itong nagbigay ng maling akala sa babae na gusto siya ng chairman. Sige, papakasalan kita, maliit na cute. Kinabukasan ay sinabi niya sa mga katrabaho na ang chairman ay pakakasalan siya bilang asawa. Akala ng mga katrabaho na ang babae ay nangangarap lang. Hindi nila inasahan na ang babae ay nag-record pala. Lanlan, mahal na mahal kita. Pwede bang huwag mo akong iwan? Pakasalan mo ba ako? Ang yaya ay walang magawa kundi hayaan ang babae sa kanyang kalokohan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang anak na babae ng chairman na nag-aral sa ibang bansa ay umuwi ngayon. Nakita ang buong bahay na puno ng mga taga-probinsya at ang kalat sa buong lugar. Tinanong sila kung sino sila. Diretsong lumapit ang babae. Hindi ba sinabi ng tatay mo ang tungkol sa akin? Ikaw ba si Likiulan? Bakit Likiulan? Walang galang, siya ang nanay mo. Para maniwala ang babae na siya nga ang magiging ina nito, ipinakita ng babae ang isang recording sa harap ng lahat. Ngunit napagtanto ng babae na nagkamali ang babae. Alam mo ba na nung magsalita siya, sinampal siya ng babae? Ano ang tawag mo sa akin? Walang galang, kaya pala sinabi ng tatay mo. Nadisiplinahin kita ng maayos. Tigil! Hindi pa malinaw ang lahat. Kailangan kong tawagan si ama. Anong tawag-tawag? At ikaw, hindi ka pa ba tatawag ng tao? Ito ang iyong tiyuhin at pangalawang tiya. Pangalawang tiya, at ang iyong lolo at lola. Aba. Binibini. Binibini, ayos ka lang ba? Walang hiya, pati ako na lang ba tatamaan mo? Ikaw ay tinanggal sa trabaho. Lumayas ka, madam. Si Mang Liu ay nandito ng mahigit 20 taon. Hindi mo siya pwedeng tanggalin. Mang Liu, huwag kang umalis. Hindi ako naniniwala na magpo-propose ang tatay ko sa ganitong tao. Naglalakas loob ka pang magsalita sa akin ng ganito. Talagang wala kang kaalam-alam sa asal. Buti na lang may isa pa akong anak na lalaki. Kung hindi, kung napunta sa'yo ang Sihay Group. Matagal nang nalugi. Ikaw ba nagmana ng kumpanya ng tatay ko? Ano bang sinasabi mo? Kapag si Kiulan ay napangasawa ng tatay mo, magiging pamilya na tayo. Ang kuya mo ang magiging tagapagmana ng Sihay Group. Kahit kami sa nayon ay alam na ang anak na babae ay magiging sa iba. Nag-aral ka pa naman sa ibang bansa, hindi mo alam ang simpleng katotohanan ito. Tumahimik kayo, lahat kayo umalis, siya ang iyong tiyuhin. Paano ka magsalita? Walang kaunting disiplina. Tingnan mo ang batang ito. Talagang kailangan ng disiplina. Mas mabuti siguro kung ipapadala ko siya sa baryo, upang matulungan kang disiplinahin siya. Tama. Mas mabuti siguro kung hanapan siya ng mapapangasawa. Ang anak ko ay magaling. 30 mahigit na pero wala pang nobya. Kung siya ay magpakasal doon, ang anak ko ay magiging isang pinuno. Ha. Tama na. Ngayon tatawagan ko na ang tatay ko. Para malinaw. Hello, Tay. Ano?